So ayan, shoutout po sa mga galing sa Facebook na nagpunta po dito sa ating YouTube channel. Ito po yung continuation po ng reaction natin sa taong ito. Dito natin to dudurugin. 'Di ba? Kasi napakabobo po ng taong ito, mga pre. Itong nasa harapan natin ngayon. Itong Bisayang DDS na walang utak. 'Di ba? Ako Bisaya din po ako, pero syempre, iba yung level natin sa kanila. Mga bobo po sila. No? Tingnan nyo nakalagay po dito, basahin po natin, hapsay ang Pinas sa panahon ni Digong, the best ever daw. 'Di ba? Okay daw yung Pilipinas sa panahon ni Digong, maganda daw yung takbo ng Pilipinas sa panahon ni Digong. Sa tingin ko, naniniwala naman ako, oo, maganda talaga. Yung takbo ng buhay ng mga taong katulad ni Michael Yang, 'di ba? Maganda yung takbo ng buhay nila, hindi po yung Pilipinas yung buhay ni Digong kasi may pogo no? Tapos yung mga kawatan, maganda yung takbo ng buhay nila kasi nakakapagnakaw po sila ng maayos. Diba? Ang tibay ng mukha. Diba? Kupal. Ayan, so ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Ayan sa mga hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0, 3.0 at sa TikTok po natin, pwede nyo pong i-follow yan mga pre. At sa mga galing po sa Facebook na tumalon dito sa ating YouTube ngayon, nabitin kayo dun sa Facebook. Ito po yung continuation mga pre. Dito natin dodorogin ngayon. Ayan, nasa mga nagtatanong, Ballpoint Man, iba naman yung boses mo sa Facebook Iba rin dito sa YouTube. Yung original voice ko po, yun po yung sa Facebook. Okay, ito po ay, syempre, V8 po ito, no? So, ito na nga mga pre. Play po natin yung video. At panoorin po natin yung kanyang mga sasabihin dito, no? Tingnan natin kung uubra yung kanyang kabubuhan sa atin. Bobo lang ito sa paningin ko. Di ba? Bobo lang. Maganda daw yung pamumuhay maganda daw yung Pilipinas sa panahon ni Digong. Ang dami ng mga bata na namatay, nadamay sa war on drugs ni Digong kasi yung war on drugs ni Digong ay fake po. Di ba? Wala po yan, drama lang nila yan. Drama. Kasi yung kinakalaban nila, yung kalaban nila sa negosyo. 'Di ba? Eto drug lord din to. Hindi mo ka tropa to. Aawayin niyo yan, kunyari ng laban, ganun lang yan. At dahil sa Pogo, no? Sa Pogo noon, maraming mga pulis yung nalulung sa sugal at nabaon sa utang dahil sa sugal na yan. So ang gagawin ng pulis, nalulung sa sugal, hindi naman po lahat ang gagawin ng pulis, gagawa ng eksena yan. May target sila na kunyari nanlaban, tataniman ng droga para may reward nga naman kasi. Diba? So may makakukuha reward. So paldo na si pulis, 500k, pinakamababa. Diba? Paldo na. Yung utang niya, mababayaran niya na. Diba? So ginawa pong negosyo ang buhay ng tao sa panahon ni Digong. So, pakinggan po natin yung sasabihin ng taong ito. Sus, baya, pagkabalbakuang lubot ni mo, hilom. Kung BBM ka. Ayaw, pakiglalis na ko nga nung Duterte akong suportaran kay mauwawan ragyog ka. Kung BBM ka, BBM lang daw tayo. Huwag na daw tayo makipag sagutan sa kanya. Kasi may mapapahiya daw po tayo. Teka, paano kami mapapahiya? Paano kami mapapahiya? Kayo itong bobo. 'Di ba? Lalo na yung amo mong si Inday Sayad, bobo yan. 'Di ba? Kulang sa utak. At unang-una, hindi naman kami nakikipag-sagutan talaga sa inyo, no? Ino-correct lang namin kayo kasi syempre kami yung nakakaangat-angat pagdating sa utak, no? Kayo, mababa lang yung utak nyo kasi hindi kasi alam ng bobo na bobo siya, katulad mo. No? Feeling mo matalino ka na, pero yung katalinuhan mo, kabubuhan ko pa lang yan. Diba? Kaya, kayo, mga pre, anong masasabi nyo sa taong ito, no? So, papakinggan pa po natin yung kanyang video. Tuloy po natin. Kay bisag kung saan itong kumparagaw, layo ora kayo ang administrasyon karon kaysa administrasyon nga iyang gipulihan. Okay. Malayo daw po yung administrasyon ngayon ni PBBM kumpara sa administrasyon ni Digong. Naniniwala naman ako dyan kasi si Digong kasi pinuno, kumbaga yung Pilipinas ginago ni Digong, di ba? Ginago, nagkaroon tayo ng pogo dito. Sa panahon ni Digong, nabuo yung mga online sugal na yan.
maraming mga kabataan yung nalulung sa sugal, nag-i-scatter, 'di ba? Pero pagdating ni PBBM, unti-unti na silang nawawala. Yung pogo, yung mga sugal na yan, paunti-unti, 'di ba? Marami ding mga influencers yung nagpo-promote ng sugal dahil si Digong yung nagpauso nito, 'di ba? Kasi kung walang pogo, wala sana dapat na online sugal na yan. Pero dahil kay Digong, maraming mga influencers yung nagpo-promote ng sugal at maraming kabataan yung nalululong dito kasi madali lang po magsugal online. Diba? Pasalamat nga tayo kay PBBM dahil nililinis niya na ngayon yung mga nagpo-promote ng sugal at kay Yusik Aboy, maraming salamat din dahil nandyan po siya para tulungan yung Pangulo na kung sino man yung mga nagpo-promote ng online sugal ay talagang tatanggalin nila yung Facebook page ng mga promotor na yan. Diba? Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at salamat po kay Yusik Aboy. Ayan Aboy Paraiso. So yun, tuloy pa po natin. Tiyaw mo na, sa panahon ni Tatay Digong, gikahanukan ta o girespeto ta sa ubang nasod. Sa panahon ni Digong, kinatakutan daw tayo at nirespeto tayo ng ibang bansa. Okay, dun muna tayo sa kinatakutan. Totoo naman, maraming natakot yung mga negosyante. Ayaw na mag-invest sa Pilipinas. Bakit? Puro na lang patayan ba? Kaya yung mga investors po natakot sila. Kasi baliw daw yung si Digong eh. Imbes sa negosyo po yung kailangan ng Pilipinas, dapat kailangan natin ng mga investors or mga negosyante na papasok sa Pilipinas kasi para magkaroon po ng maraming trabaho. Ano pong ginawa ni Digong? Patay dito, patay doon, kahit walang kasalanan. Para katakutan si Digong, para yung Pilipinas maging Davao kasi yung mga tao sa Davao takot po sa mga Duterte. Yun yung gusto ni Digong. Pero nagkamali ka, Digong, kasi hindi mo kaya ang taong bayan. Mga dabawin nyo lang siguro yung kinakaya-kaya mo, pero buong Pilipinas hindi mo kaya. Okay? Hindi mo kaya kasi pumapalag ang mga Pilipino. Ano ka ba? Ha? Kinakahiya kita, Digong. Pareho tayong Bisaya, pero kinakahiya kita. Ang mga domestic helper giampingan. Ang mga tao nga nag-OFW gitagang importansya. Shoutout kay Mary Jean Diloso na gusto nang ipapatay ni Digong ha. OFW yun. Nagbigay si Digong ng go signal doon sa ibang bansa na ganunin na daw si Mary Jean Diloso. So anong naramdaman ng pamilya na buisit kay Digong, talagang sabi, akala ba naman tutulungan itong si Digong yung kanilang pamilya. Lalo na si Mary Jean Diloso yung pala ipapapatay na. Pero maraming salamat kay PBBM. Dahil po kay Pangulong Bongbong Marcos na may pagmamahal sa mga OFW, nakauwi po si Mary Jean Diloso sa Pilipinas. At pinasalamatan pa po si PBBM. Kaya wala talaga, ang layo talaga ni Digong, no? Kung ikukumpara kay Pangulong Bongbong Marcos, nakakahiya ka Duterte. Nakalain mo, para kang baliw, kakatanggol sa amo mong payat na naagnas na sa dahig. Kada abot sa airport, mismo ang taga-airport dili na magdaghag langas basta OFW ka. Pero karon, ang mga pobre ron maoy mo'y dali kayatakan o timo gani ayuda, maglisod man gani kagkuha niya, mao na inyong ipanghambog. Maglisod man gani kagkuhan. Klaruhin mo kung anong klaseng ayuda. Diba? Akala ko ba ayuda? Sabi mo, ayuda maghihirap pa na mabigay sa mga Pilipino. Samantalang si Sara Duterte at yung mga DDS nagsasabi na ano ba yung administrasyon ni PBBM, puro ayuda yung binibigay sa mga tao. Magkaiba kayo no? Sabi mo ayuda, mahirap pang mabigay yung administrasyon. Sabi naman ng iba, puro ayuda yung binibigay ng administrasyon. Ano ba talaga? At legit naman, namimigay po ng ayuda yung administrasyon ni PBBM para pantawid gutom, pantawid kahirapan. Diba? Yun. Tapos ngayon, papalabasin mo na walang binigay. Hinay-hinay sa fake news. Mukha mo pa lang, basta Bisayan DDS talaga, mga, di ba, mga tatanga-tanga no? Tanawa, kibaw ka sa balita sa Bohol, katong bata nga gibirahan kita mga kulata. So yan, di ko na ipapakita yung pambubugbog mga pre kasi bawal sa, natin, sa YouTube, no? Pero pakinggan na lang natin yung boses. Muha tong anak, di ka mangandoy nga mabalik ang mga Duterte. Sinudan ka, walay sala ang usa ka bata unya gisulong sa usa ka grupos kabatanunan. Kita mga kulata, kung imo tong anak, kung imo tong igsoon, malipay ka.
Swerte lang katong bata, wag ka kumpot og kutsilyo kay kakumpot og kutsilyo self-defense ba to? Self-defense, dili ka mapriso, matanggong ra kag pila ka oras pero habwa ang gusok nimo, di ba? So ayan, gusto daw na makabalik kasi may batang ang binugbog. So hindi naman po tayo pabor doon sa mga nambugbogan, ano? Kung ako po yung pamilya ng bata at ako yung tatay, syempre mabubuisit po ako doon sa mga nambugbog at kailangan po talaga maparusahan din yung mga yon. Hindi sa papatayin, ha? O, hindi sa papatayin. O, kasi may batas naman po tayo, 'di ba? So, hindi kung ako po, anak ko po yung nabugbog, kakapit po ako sa batas. Kung ano yung nasa batas, yun po yung atin susundin. Hindi yung mga patay-patay na yan, ano? Hindi yun. Okay? So, sa batas lang po tayo. Tapos, sasabihin mo, pag anak nyo daw yung nabugbog, hindi mo ba daw iisipin na makabalik yung mga Duterte? Hindi talaga. Hindi natin kailangan ng mga Duterte. Nabugbog lang anak mo, kailangan na ng mga Duterte. Tarantado. Oo. Diba? Batas lang tayo. Huwag nating ibabypass yung batas. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Gets mo yun? Ha? Gets mo yun? Bobo ka kasi hindi mo maintindihan yun. Oh, legit na bobo ka lang at walang utak. Oh. Yeah? So, kung nabugbog man yung anak mo, ipagtatanggol mo yan. Okay? Ngayon, hindi po kasalanan ng presidente ng Pilipinas kung may mga taong nambubugbog dyan. Kasi hindi naman po yan mababantayan ng presidente ng Pilipinas. Kaya nga may tanod tayo eh. Kaya nga may mayor tayo, may vice mayor tayo. Kasi yung nasasakupan niya, kailangan niyang latiguhin yon. Okay? Hindi na po sakop ng presidente or trabaho ng presidente na bantayan ang bawat isang tao dito sa Pilipinas. Oh. Diba? Oh. Tapos sasabihin nyo, galit kayo sa mga manyakis. Oh. Maraming ginagahasa yung mga manyakis. Tapos sinisisi nyo yung presidente ng Pilipinas. Diba? Kasi marami daw nagagala ngayon ng mga manyak. Oh. Nanggagahasa daw. Okay? Pero tandaan nyo, sabi ni Sara, ayon na sa isang balita, si Sara Duterte nagahasa din ah. Anong ginawa ni Digong? May nagawa ba si Digong? Yan, anak niya yan, ginahasa. Oh, anong nagawa ni Digong? Bakit hindi nyo masisi si Digong? Na si Inday Sayad, ginahasa daw. Di umano. Paano na yun? Sisihin nyo si Digong. Wala, durog ka sa akin, boy, di mo kaya. Weak ka lang. Diba? Kulang ka pa sa utak. Basta DDS talaga, no? Dilat na dilat yung mata, oh. Ingon ana na kagrabe. Ingon ana ang kalayo sa agwat sa inyong presidente. Yes, tama ka talaga. Ang layo talaga. Kasi si Digong, talampakan lang yan ni PBBM eh. Si PBBM nandun sa tuktok, tahimik. Pero dahil inggit kayo kay PBBM, pilit yung binabato para maambunan kayo ng bunga ng isang puno na talagang ang daming bunga. Oh. Ay, nako. Kung si Tatay Digong, layo or kayo, o kutukay, sus karon sultian di ka. Kung utukay lang daw, utak lang gamitin. Nautakan kayo ni Digong, ano? Inutakan kayo ni Digong, mga Pilipino, yung pugo. Mabuti daw yung pugo eh. Okay daw yung pugo eh, di ba? Sabi ni Digong yan ha, wala naman daw masama sa pugo. Pero pagpasok ng administrasyon, yung pugo pala talagang grabe yan. No? Hindi po katanggap-tanggap yung pugo na yan. Tapos, kaya ang layo po talaga ni PBBM dyan. Kasi si PBBM ayaw ng illegal. Si Digong mahilig sa illegal. Diba? Alam nyo ba yung Pogo? Banned na yan sa China. Ngayon, sana punta yung Pogo sa Pinas. Kalain mo yun? Sinod, kung si Tatay Digong pa ang presidente karon nga crisis, sus! Di magsagit ang mga operator sa jeep. Di magsagit ang mga motorista. Kasi yung operator ng jeepney drivers, minumura lang naman ni Digong. Wala akong pakialam kung mamatay ka sa gutom. Sabi niya yun eh. Totoo na! Totoo yan! Pag-COVID, nabay naghabagulbol? Wala talaga. Wala talaga. Ikaw ba naman bigyan ka ng bigas na may bukbok? Yeah? Yung bigas, umabot ng 90 plus yung kilo? Saan ka pa? Diba? Gasolina, mataas. Wala pang gira yan, ha?
Nasa 90 plus yung ano, unleaded yata, no? Oh, san ka pa? Antibay. Yung grabe yung corruption sa PhilHealth. Kahit wala kang sakit, nabunggo ka lang ng sasakyan, sasabihin, uy, COVID ka! Patay tayo dyan. Ginawan laruan ng mga Pilipino. Kaya mo kusog kayo bumuhatag og isyu sa mga bisa pila pilo-piloon ang inyong administrasyon doon, di katumpag sa nabuhat. Ay, hindi po kaya talaga ni PBBM na lamangan si Digong. Kasi si PBBM, hindi po kaya si Digong eh. Totoo po yan, legit po yan. Kasi si Digong, nandyan, si PBBM, nandito. Alam nyo bakit? Si Digong, yung panluloko niya sa mga Pilipino, nandito. Nakakaangat po. Panlilin lang niya sa mga Pilipino nandito. Si PBBM, hindi niya kayang tapatan yun kasi hindi naman po manlilin lang yung ating Pangulo. Siya po ay nasa katotohanan lang. Di ba? Si Digong nandun yung panlilin lang niya, hindi natin ma-reach. At hindi natin talagang sasabayan yung panlilin lang na yun sa mga Pilipino. Di ba? Ginawang negosyo yung mga Pilipino. Ginago, niloko yung mga Pilipino. Minura yung mga Pilipino. Minura yung Diyos. Gagawin ba ni PBBM na murahin yung mga Pilipino at Diyos? Hindi kaya ni PBBM yun. Kaya hindi talaga ka-level ni Digong si PBBM. Si PBBM nasa katotohanan, si Digong, ewan ko kung demonyo yata ito na 10 yung sungay. Sa administrasyon Duterte, real talk na. Canada, Amerika, kisami na kaya noong kanang, balik ka sana. Di ba? Lain, Rodrigo Duterte, gikan Davao, Bisaya. Yan ka mo, mga Tagalog. Di ba? Pila ka Tagalog, pila ka presidente na agis Tagalog diya sa Pila ka presidente niya agi sa Tagalog diha sa wala na to, baliw na. Lakanyang. Naabay presidente nga yun nga puro Tagalog. Sa lahat naman ng administrasyon, may corruption talaga kasi yung nakapaligid dyan, hindi mo mapipigilang magnakaw ng magnakaw. Lahat ng naging presidente ng Pilipinas, okay, sa panahon niya, may corruption talaga kasi yung mga galamay niyan, hindi po alam ng presidente na ito pala ay nagnanakaw na. Pero si Digong, hindi talaga mapapantayan yan ng kahit sinong presidente ng Pilipinas. Dahil si Digong po mismo utak ng pagnanakaw. Imagine pag upo ni Digong 2026, nagsisimula na palang magnakaw. Di umano nilalagay sa maleta yung mga pera na yan. Yun yung maleta issue ngayon Panahon pa pala ni Digong yun. At natapos siya ng pagnanakaw 2022. Si Sara Duterte nilaglag mismo niya yung tatay niya. Sabi niya matagal na doon yang alam yan. Pagpasok pa niyang Vice President at si PBBM President, alam na nila na may nakawan na pala. Sino ba yung nakaupo sa panahon na yan? Di ba tatay ni Sara Duterte? Durog ka sa akin, boy. Hindi mo ako kaya. Hindi mo kaya si Ballpoint, man. Kaya kung umabot ka dito sa video ito, mag-subscribe ka na. Tuloy natin ang video para matapos. Abawi sa Balagi Gabel, katong 1901 pagikuha dito sa Liti, yan nabalik panahon ni Tatay Digong, maunay ko, diha palang daan, ug kana ato istoryahan, wala mo, diha di mo makita nga dako kayong respeto ang mga dagkong nasod sa dihan si Tatay Digong ang presidente. Si Digong, nung napunta yata sa ibang bansa, wala man lang kumausap sa kanya kahit isang meow, 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 meow. Wala man lang nakipag-usap sa kanya. Yan iba't ibang lahi, iba't ibang bansa nandun. Si Digong walang kumausap sa kanya dahil ayaw po siyang kausapin ng mga tao na yon. Diba? Dahil si Digong ay walang bilang para sa kanila. Baliktad magkwento no? Kaunang, kung BBM ka, sakto na. Ayaw sige paghingan og bugo, kay kung tinud-on mo lang tugi, tulala ka. Natulala ba kami? Sa bagay, yung kabubuhan ninyo, nakakatulala naman talaga. Legit yan. Hindi ko kaya yung kabubuhan nyo. Natulala nga ako at natatawa sa'yo. Diba? Yung explanation mo, pang kanto. Matulala ka. Panahon ni Tatay Digong, why dili-dilis project? Pag masugla ng project, dapat mahuman. Tanang government employee, dapat mo great. Buutan ka sa tanang mga ano bang natapos ni Digong ng mga government projects? Yung build ni Digong, yung pabahay ni Digong ngayon, ang dami niyang pabahay na walang nakatira ngayon, naging ghost town na. Hindi pa tapos, wala pa mga pintuan, yung iba wala pang bubong. Basta lang nakapagpatayo lang ng proyekto ko, no. Nasa na yung iba, wala na, binulsa na.
Yung halimbawa may budget na 1 trillion para sa mga pabahay. Example lang 'to ha. Yung may bubulsan niyan nasa 80%. Yung trabaho 20% hindi pa tapos. Oh. Sikwinte yung mga Pilipino. Pero karon atong hospital, public hospital, sighagan pa ka sa ubang mga, di matanan, pero sigag-sigagan ra ka. Oh! Pakita ka kasi ng ebidensya. Hindi kasi yan nangyayari sa panahon lang ni PBBM. Sa public hospitals, private hospitals, may mga ganun talaga. Okay, hindi lang po yan nangyayari sa panahon ni PBBM, kundi panahon pa yan ni Pinoy, Gloria, di ba? Digong, nangyayari na yan. Maraming nagva-viral na ganyan, kaya wag mo lang isisi sa administrasyon ni PBBM, bobo ka. Yan kasi yung problema sa inyo, sisi kayo ng sisi, wala kayong resibo. Pakitaan nyo ako ngayon ng resibo kung meron kayo. Basta DDS talaga, tungaw di ba? Tungaw. Malasakit center sa una. Naamoy malasakit center ron. Karon, kung tanaw nila nga makamata ang mga tao sa... Malasakit center. Na inang kinibonggo. Di ba? Malasakit center. Totoo nga bang may malasakit si Bongo? Wala. Ginagamit niya lang yung malasakit center na yan para suportahan siya ng mga Pilipino. Kundi, hindi naman talaga pera ni Bongo yung ginagamit dyan. Pera din ng taong bayan. Normal lang na magtrabaho si Bongo. Kaya nga lang yung malasakit center nagagamit niya para malinlang ang taong bayan. Para magmukha siyang santo, magmukha siyang anghel. Diba? Ganun yun. Pera pa rin ng taong bayan yun. Gets mo? Kana mga tiwali nila mga ginagawa, hatag din ayuda para mahilom. Panahon ni Tatay Digong, Hindi ba nagbibigay si Digong ng ayuda? Kung sige, sakyan na lang kita. Magbibigay pa ba ng ayuda? Minura na nga yung mga jeepney drivers. Mamatay na lang daw kayo sa gutom. Imbis ibibigay pa ni Digong, wag na, ibulsa ko na lang. Nakawin ko na lang, di ba? Proud kita. Isip Pilipino sa panahon ni Tatay Digong mo na kung makiglalis ka, akong tambang nimo ayaw na lang kay... wag na, kasi wala kang may sasagot. Lalo na kung magdidebate tayo, wala kang may sasagot, kaya wag na lang. Subukan mo akong debatehin. Okay? Di naman kita pipersonalin, wag ka mag-alala. Pero subukan mo akong debatehin. Magluluding ka sa harapan ko. Isang unsaon, Duterte is the best. Wala kang magagawa. Duterte is the best pala. Kung sa paningin mo, i-push mo yan. Pero wag mong ipilit na sasakyan namin yung the best na president mo. Pero kung sasabihin the best sa pagnanakaw, si Digong talaga yon. On the best sa paghalik ng babae, sa harapan ng media, the best talaga yan. Kung si Digong sasabihin the best sa fentanyl, si Digong na yun, number 1. Kaya, mabuhay po. Sana, si Digong. Hanggang sa katapusan ng mundo. Anyway, mga pre, dugtong po natin ito. Itong kay Tiangco, no? Masyado na itong kulang na lang, sumiksik sa kilikili ni Sara Duterte. Itong si Toby Tiangco, panoorin po natin ang video ito. So, okay, number 1, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya, at kung maging presidente siya, kung sa ngayon nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot. So ayan alam mo, Toby Tiangco, kailangan pa rin talagang tutukan yung si Sara Duterte. Hindi sa natatakot sila. Palpa kasi si Very Crispy Atos hindi niya nga masagot. Si Tempura hindi niya masagot. Si 125 million hindi niya masagot. Walang sagot si Sara Duterte. Meron siyang 16 lawyers pero hindi niya ito masagot. Ano pong ibig sabihin pag hindi niya masagot? Ang tingin ng taong bayan dyan, guilty ka. Binibigyan ka ng chance na sagutin ito pero wala. Ano pa yung ginagawa ng 16 lawyers mo dyan? Kung tatamad-tamad naman. Sa bagay, kung ikaw nga talaga ay nakagawa ng kapalpakan at kasinungalingan sa publiko, hindi mo talaga masasagot. Kasi hindi mo pwedeng gawing mali
ang katotohanan. Diba? Hindi siya natatakot sila na maging presidente si Sara. Oo. Kundi, ang gusto lang nila, mapanagot si Sara Duterte. Diba? Or posible rin na natatakot nga talaga sila na maging presidente si Sara. Bakit? Ang hirap po ngayon na magkaroon tayo ng presidente na walang alam. Bobo. Presidente ka ng Pilipinas. Lalabas ka ng bansa. Ang kausap mo, ibang lahi. Anong English mo doon? Itok. Ay, pwede po ba yun? Hindi ka makaintindi sa English, bobo ka? Lawyer ka ba naman? Lawyer na hindi umano ha? Hindi pumasa sa bar exam. Ano yan? Nakakatakot po pag yan na maging presidente ng Pilipinas dahil ang mga magnanakaw na mga kakampi nila, magiging tahimik na naman sila. Bakit? Tahimik sa pagnanakaw. Bakit? Magkakakampi sila eh. Ang dapat pong tutukan ng gobyerno ngayon, itong si Sara Duterte, kasi yung flood control na yan, nakawan sa flood control, magalamay lang din naman ng mga Duterte yung nagnanakaw dyan. Di ba si Diskaya umamin nga kailan sila pumaldo? Panahon ni Digong. At dapat tutukan rin yung mali-malitang pera na yan. Bakit? Hindi naman pala nangyari yan sa panahon ni PBBM, kundi nangyari pala yan sa panahon ni Digong. 2016 pa lang, nagnanakaw na sila ng pera. Natapos noong 2022. Ayun yung reality dyan. Yan yung katotohanan na hindi nyo kayang takasan. Ay alam naman natin itong si Tubit Tiangco, nagpapakatanga, nagpapakaaso na kay Sara Duterte. Kahit alam niya po na palpak na yung ginagawa ni Sara Duterte, hala, siksik pa rin sa kilikili. Anong tawag dyan? Isang asong ulol. Diba? Kayo po ba papabor kayo dito kay Tubit Tiangco sa mga pinagsasabi nitong kabobohan? Kung kakampi kayo, wala pong problema. Diba? Kaya nga lang mabibilang po kayo sa mga bobong tao. Tubit Tiangco, kung titingnan natin yung pagmumukha, mukhang matino. Pero, yung mga sinasabi niya, palpak. Diba? Kayo mga pre, ano reaction niyo dito? Ayun, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang komento at reaksyon. So hanggang dito lang muna yung ating video nga mga pre. Maraming salamat po ha. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe na galing sa Facebook, naku, mag-subscribe na po kayo. Like, share, and subscribe po mga pre. Para po maging updated po kayo sa bawat uploads natin dito sa ating YouTube channel. Subscribe. May TikTok tayo, may Facebook. Kompleto po yan. Ayan, nasa mga nabitin sa Facebook na pumasok dito sa ating video ngayon. Ayan mag-subscribe na po kayo dahil dito po palagi ang banatan. Diba? Maraming salamat. Like, share, and subscribe. Share po natin itong video ito sa inyong mga Facebook. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po lahat at magandang gabi po sa inyo.